Sa kabila ng panibagong pangaras ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, tagumpay ang Maritime Patrol ng BIFAR at Philippine Coast Guard na makapaghati ng pagkain, tubig at krudo sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nangyari po ang pagbuntot at pagbuga ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas ilang araw matapos ang pangahataw ng tauhan ng CCG sa mga sundalong Pinoy. May unang balita, si Darling Kai. This is BRP Dato Dumangsil 3012. We are conducting maritime patrol within the Philippine EEZ. Please keep clear of me and have a safe distance. Over. This is China Coast Guard vessel 4301. You have entered the contiguous zones of Hualien Island. Nagpalita ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas at China sa bahagi ng Baho de Masinloc. Pumalaot roon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na BRP Dato Dumangsil para magsagawa ng routine maritime patrol. Pero binuntutan sila at pinaligiran ng mga barko ng China Coast Guard. At nang makalapit ng 13 nautical miles sa sentro ng Baho de Masinloc, binugahan naman ng tubig ng barko ng CCG ang direksyon ng barko ng Pilipinas kung saan nakasakay ang GMA News. Ito rin ang barko ng CCG na dating nambomba ng tubig sa BRP Dato Pagbuaya ng BIFAR. For over 2 minutes, the China Coast Guard 3302 ran its water cannon, but it was not a direct hit. It was just a water cannon targeting towards the BIFAR vessel, but not directly hitting the BIFAR vessel. Matapos ang pag-water cannon, malapitang bumuntot ang barko ng China sa BRP Dato Dumangsil. Pero hindi ito nagpatinag at nagpatuloy sa misyon ng BIFAR at PCG na mamahagi ng krudo, pagkain at tubig sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Ayon sa China Coast Guard, may tinaboy umano itong dalawang barko ng Pilipinas na anilay nang himasok sa teritoryo nila sa kabila ng mga babala. Ang Baho de Masinloc ay mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales at sa bahagi ng munisipalidad ng Masinloc. Noong Lunes lang, dalawang Pilipinong sundalo ang nasugatan ng hatawin ng bato ng mga tauhan ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya, lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Pinarangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Binigyan din sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal. Ipinaalam din ng Pangulo na suportado ng pamahalaan ng mga sundalong tumitindig para sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Direkta ring sinabi ng Pangulo kay Chinese Ambassador Jing Chuen na ayaw niyang maulit ito. Ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Ang sinasabi ni Chinese Ambassador Jing Chuen, mitsa raw ng insidente ang ginagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Ang Chinese Coast Guard ang lumapit sa BRP Sierra Madre. So it also counters their own argument na ang tao natin sa AFP, ng mga AFP personnel, ang nag-provoke sa kanila. There's no amount of whatever agreement that would justify China Coast Guard policing our own waters, particularly in Ayungin Shoal. Napakahalaga sa Pilipinas ng pagme-maintain sa BRP Sierra Madre na 1999 pa nasa Ayungin Shoal. Kinalawang at butas-butas na ito nang mapuntahan noon ng GMA News. Sabi ng isang military analyst, hindi dapat pabayaan ng BRP Sierra Madre dahil ito ang nagsisilbing hadlang laban sa lalo pang paglawak ng control ng China sa West Philippine Sea. Mag-expand ang China dyan. Pwede silang gumawa ng base na pwedeng installation na pwedeng pwedeng mag-interdict or mag-interfere sa ating
makapag-supply sa ating mga ibang mga positions and locations dyan sa West Philippine Sea. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.